35 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang tatlong katotohanan tungkol sa hell. Atomic point niyan ay hell. Sabi po dito, yung concept na hell is the place of eternal conscious punishment for the weak. It is where God's justice is revealed in full against sin. And it is the final separation from His loving presence. Jesus spoke about hell more than anyone else, not to scare us, but to warn us and call us to repentance. Though it is a hard truth, understanding hell helps us grasp at the seriousness of sin and the beauty of salvation. At ang Bible verse po tumatagpuan sa Matthew chapter 25 verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. At ang teachings mo ay number 1, hell is the expression of God's perfect justice, diba? Yung hell kasi diba, ang expression yun ng ating Panginoon sa perfect justice, diba? Yung hell kasi diba, familiar naman tayo na doon talaga mapupunta yung mga makasalanan, ganun, diba? Yung mga hindi sumusunod sa kanya. Number 2 po, hell is real and eternal, preparing for the living. Parang kung hindi po kayo niwala sa hell, totoo po yun. Hindi po siya haka-haka lang or gawa-gawa lang. Talagang totoo po na nag-i-exist siya na parang talagang kung alam mo sa sarili mo hindi ka sumusunod sa kanya, alam mo na kung saan ka mapupunta. And number 3 po, hell is for those who choose to reject God. Syempre diba, kung nire-reject mo ang ating Panginoon or hindi ka sumusunod sa kanya, syempre doon ka pupunta. Kaya din ginawa yun kasi hindi yun para takutin tayo, upang i-warningan tayo na pag alam na pag mo, and yun nga yung hindi siya ginawa para takutin tayo, kundi warningan lang tayo na ituwid natin yung mga gawain na dapat ituwid na natin, na parang dapat magiging siya, nakatatak sa isipan natin na pag hindi na tayo sumunod or hindi tayo pag hindi natin siya kilala or nireject natin siya, doon tayo mapupunta. And application naman po, paano nito ma-apply sa ating buhay. Have great compassion for the lost. Have great compassion for the lost. Ito kasi yung na-feel ng ating Panginoon, yung great compassion. Number 2 po, have an intense hatred of sin. Ito